Magandang araw mga kaibigan. Mag-advertise lang muna ko ha. Mayroon pa tayong stock ng dark chocolate. Dito kayo mag-order. 0916-9000-997. Limited lang po ang stock kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagnenegosyo nito. Umiinom lang ako everyday because of its health benefits. 66 years old na ako ngayon, kailang nagagawa ko pa ang physical activities ng 40 years old na kabataan. So, gusto ko lang din matulungan ang mga cacao farmers ng Bukidnon para maibenta ang kanilang produktong tablia or sekwate. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Lance Maristela. Sabi dito, I don't think tatanggapin ko. Payag ni Lacson, kung i-offer sa akin ang pagiging vice chairman, I don't think tatanggapin ko. Yung unang lumabas na mga post this week, ang chairman, Pia Cayetano. Vice chairman, nakalagay doon, Ping Lacson. So, ibig sabihin, wala pang plano pa lang ng majority na i-offer kay Lacson ang pagiging vice chairman. So, ngayon, nagsalita siya na hindi ko tatanggapin. Bakit? May delikadesa o ano kayang rason bakit ayaw niyang tanggapin? Nagtampo, pakipot, or wala na talaga? Kasi ilang buwan ba siyang naging Blue Ribbon Chairman? Alam ko, September nung nagkudita sila eh. So bilangin natin September, October, November, December, January, February, March, April, May. 11. So, 9 months na chairman siya, kaya ilang beses lang siyang nag-hearing. May nabasa lang akong post na 3 beses lang siyang nag-hearing. Walang nangyari. Yung report is partial. Kulang pa ng perma. Despite na kulang ng perma, dapat sana yon i-archive na lang sa Senado. Kasi hindi pwedeng talakayin sa plenary dahil kulang sa perma. Anong ginawa niya? Nag-privilege speech. Tapos, anong ginawa niya? I-sinubmit niya sa ombudsman. Ay, ang kawawang cowboy. May baril, walang bala. May bulsa, wala namang pera. Kawawa naman tong chairmanship ni Senator Ping. Nung una na di napalitan na si Senator Marcoleta, medyo nalungkot ako ng konti. Kaya lang, sa isip-isip ko, okay naman tong si Lacson, matino naman. Dahil ang pagkakakilala ko sa kanya is graft buster, di ba? Nung mga nauna niyang termino sa Senado, hindi siya tumatanggap ng pork barrel. Talagang, inuutingkay niya ang budget. Itong bago pumutok ang flood control scandal, nag-imbestiga na yung kanyang mga tauhan. Tapos nag-privilege speech 2 beses. Yun yung yun yung pasabog sa flood control. Diba nakakatuwa na meron tayong Lacson na lumalaban sa korupsyon. Kaya ang ganda ng simula niya itong 20th Congress. Akala ko tuloy-tuloy nang ma-expose ang mga mastermind. Kaya lang nakakapagtaka. Nung nagsalita na si Orly Gutesa, instead na ipursu niya yung lead, yung mga sinasabi ni Gutesa, wala na. Kinestyon niya ang credibility ni Gutesa hanggang nag-resign. And then bumalik.
Brave 18, ayaw niyang patawag. Mga Bersamin, ayaw niya. Ang dami niyang ayaw patawag. Kaya, sayang. Sayang. Bakit ka ba nagkaganyan? Sayang na sayang itong si Senator Lacson. To me napakaganda yung nasimulan niya eh. Ngayon na pa-retire na siya dahil alis na daw siya sa politiko eh. So anong iwanan niyang legacy? I don't know. Sa kanya, basta ako wala na. As in, wala siyang, yung magandang nagawa niya is natabunan na itong kapalpakan niya sa pagiging Blue Ribbon Chairman. Kaya kung ayaw niyang tanggapin, edi wag. Bakit mo pipilitin? Sana ilagay dyan si Marcoleta. Kaya lang, sabi naman ni Senator Marcoleta, kahit member lang ako dyan, no problem. It does not matter. Basta nandyan ako sa Blue Ribbon Committee, member ako, magawa ko lahat, ang pwede kong gawin, makatanong ako. Yan ang tama. So, nakakatuwa yung post ni Senator Amy kanina. Senator Alan Peter, Senator Pia, buksan na ang Blue Ribbon Committee hearing, ipatawag na ang Brave 18 Marines, ilabas na ang katotohanan, tanggalin natin lahat ang takip sa flood control corruption. Yung pilit na pinagtatakpan ng 9 months, ito na. Lalabas na ang katotohanan, kaya dito sila ngayon takot na takot. Ang daming effort nila ngayon na matanggal sa pwesto ang Brave 13. Magdasal po tayo. Kasi umaasa sila, magkukudita na naman daw sila eh. Nandyan na, Gatchalian, ready to take over. O sige, take over kung kaya ninyo. Kailang Brave 13 senators, God is with you. Panginoon, inalaw mo naman lang na manungkulan ang Brave 13, huwag mo nang payagan na mawala pa sila dyan. Para yung grabing korupsyon na nangyari sa bayan is mabulgar na, maisiwalat na ang mga mastermind. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Balay sa natabangan ng Bugero. Sumuna ni Chora sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga buslot na gid ang iyang mga atop. So kining diri gani dapat isumpay lang. Kon buslot na gyapon. So mga dagko na gid ang buslot sa iyang atop. So karon mag-atop na ni sa gitagaan sa gihatag na nga heroes mapulian na ni karon iyang atop nga buslot na gid kaayo. Ug karon mao na ni ang hero nga among gihatag nga iatop nila karon.
Salamat sa Ginoo kay sa mga nagtabang sa mga tao. Dagang gyud salamat. Nga nag-atop na mo. Nakaatop na gid mi og maayo nga sen kay among sen daw gyud kaayo. So karon nindot na gyud nga tan-awon. Tanawa karon na Human na gyud sa pag-atop.